Diyos, ang kapayapaan at pagpapala at pagpugay ay napasa huling propeta na si Propeta Muhammad Salam sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasama at sa mga taong patuloy na tumataak sa tamang landas hanggang sa huling araw. So, pagbati, kasi ang pagbating ito ay napakaganda pa sa magandang umaga. Ang pagbating ito ay maganda pa sa magandang gabi. Ang batian ng mga Muslim pag nagkikita-kita at pagbati niya sa tao na nakakaharap niya ay Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na sa Tagalog, sumayo nawa ang kapayapaan, pagpapala ni Allah at naway tayo ibiyaan tayo ng pinakamainam sa mundo at sa kabilang buhay. Hindi ba't mainam pa sa pagbati ng good morning, good afternoon? Pagbati pa lang. So ngayon sister, alhamdulillah, at isa siguro sa mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkikita sa gabing ito. Ano? At hindi mo siguro rin inaasahan na ako makakaharap ko ngayon. At hindi ko rin inaasahan na ikaw makakaharap ko ngayon. Dahil bakit? Ang lahat kasi ng bagay itinakda ng Allah. At ito isa sa mapagpalang gabi kasi ito yung gabi na kung saan ito yung gabing may kabuluhan. Dahil ito yung pag-uusapan natin, yung kadakilaan ng dakilang lumika na nagbigay ng ating buhay. At ito yung pag-uusapan natin yung kanyang relihiyon. Ngayon sa Islam sister, dapat maintindihan natin bilang isang tao ang mga bagay-bagay. Lalong-lalo na bago tayo bawian ng buhay, dapat natin makilala ang tunay na Diyos, ang tunay na dakilang tagapaglikha at ang tunay na Diyos na lumikha ng ating buhay. Kasi sayang ang pagiging tao natin kung hindi natin makilala, kilalanin, kusambahin at pasalamatan ang tunay na Diyos na lumikha sa atin. Take note, bakit sinasabi kong tunay? Kasi hindi lahat na nagsasabi na Diyos at Panginoon, tama na yung Panginoon ng Diyos na kanilang sinasamba. Bakit sister kami nag-Muslim? Kasi dito namin naintindihan at naunawaan kung ano ang tunay na katangian ng Panginoon at saka Diyos. At napakalayo ito sa ibang relihiyon at hindi ko nakita doon. Okay. Sino ang dapat sambahin? Kung tayo ay tatanungin, walang imbang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba, siyang nagbigay ng ating buhay, siyang nagbigay at lumikha ng langit at lupa, siyang nagbigay ng ating kakainin, ng ating dadamitin at lahat-lahat. Kung ano ang tinatamasa nating biyaya, siya lamang ang dapat natin pasalamatan at sambahin. Sino ito? Sa pananampalatayang Islam, ang sinasamba at pinapasamba ng 124,000 ay walang iba kundi si Allah. Walang iba kundi si Allah. Kasi simple kung bakit tayo nilikha ni Allah, bakit tayo nandito sa mundo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na'budullah wastanibut tagut. Sambahin mo ang iyong Panginoon at layuan mo ang mga huwad na sinususan at sinasamba. At ang purpose ng buhay kung bakit tayo linikha ni Allah, nakalagay ito sa banal na Quran, chapter 20, verse 14 ng Holy Quran sa Surah At-Taha. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Anani anallah, la ilaha illa anna fa'abudni wa aqimi salati lidikri. Sabi ni Allah, katotohanan ako ang Allah. Walang ibang Diyos ika maliban sa akin. Kaya't ako'y inyong paglingkuran at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-aalaala sa akin. Ang ating Panginoong lumikha, ang pangalan niya si Allah, ang nagsabi mismo na katotohanan siya si Allah, walang ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya't dapat daw tayo, pagkatapos tayong likhain, ang gagawin natin, pasalamatan siya, sambahin siya sa lahat ng biyaya na binigay niya sa atin. Sabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko ikalinika ang mga inkanto, mga jin at mga tao, maliban ako ay kanilang sasambahin. Yun pala ang sister ang purpose ng buhay. Hindi tayo lamang sumilpot na parang isang kabuti, isang tumubong saging, at pagkatapos pakinabangan ng laman, ay tayo ay mabubulok lang ang katawan na walang pananagutan. Hindi ito. Tunay na malaking kasalanan, malaking pananagutan ng tao pagdating sa araw ng paghukom. Dahil ang tao, ibinigyan ni Allah ng katalinuhan, ng puso para makadama, upang lubos siya magmahal at magpasalamat sa lahat ng biyaya ng Allah sa Kanya.
So tayo ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala para pasalamatan siya at siya lamang ang sambahin. Yun ang una kung bakit tayo nilikha sa ibabaw ng mundo. Kasi sabi ni Allah sa Quran, akala ba ninyong tao ay nilikha ko kayo na parang laro lamang? Hindi nyo ba inisip na kayo ay magbabalik sa akin at magsusulit sa lahat ng inyong gawa? So tayo ay hindi linikha na parang isang laruan lang na pagkatapos pagsawaan, nakalagay sa tabi hanggat sa mabulok at maluma. Hindi ganun. Tunay na tayo ay may malaking pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala.